Good morning, welcome or welcome back. My name is Professor Excel and today for our mini project, sasagot tayo sa isang katanungan na ipinato sa atin. Ang tanong ay, saan pag-format ani? I-merge na ko ang data in one cell but vertical siya. In Tagalog, paano po daw ito i-format kung saan gusto niya i-merge yung mga multiple datas na nasa multiple cells at ilalagay niya sa iisang cell. However, gusto niya is naka-vertical na yung name, address, and position. Ayun po, thank you so much po sa pagtatanong. And to answer your question, I will introduce to you the car function inside Microsoft Excel. So ito po, we will have an example. May tatlo tayong data. Sa name, email, tsaka contact number. So gagawin natin, yung tatlong datang to ay i-merge natin dito. Dapat lalabas si Juan de la Cruz, and then sa baba ni Juan de la Cruz lalabas yung email, and then after nun lalabas yung contact number. So to do this, lagay tayo ng equal sign, tapos piliin natin yung first cell na gusto nating i-join, tapos maglalagay tayo ng add sign. Ayan, add sign. So A2, and tapos ilalagay natin yung pangalawang cell na gusto nating i-join. So kung makikita mo, gusto nating ipagsama si A2 and B2. Isama din natin si, maglalagay tayo ulit ng and, si contact number. So pinagsama natin si A2 and B2 and C2. Once we hit enter, ayan, yung result natin ay lalabas yung pangalan, yung email, tsaka yung contact number. However, yung gusto natin is that yung email ay lalabas sa baba ng name, and yung contact number ay lalabas after ng email. So to do that, let me introduce to you the car function. Yung car function, ito yung function sa loob ng Excel kung saan sinasabihan natin si Microsoft Excel na ibalik yung specified na numeric code na nakabase sa American Standard Code for Information and Interchange or ASCII. Yung code na to ay nagva-vary from 1 to 255. So, kung maglalagay ka ng car, for example, maglalagay tayo ng car, tapos ilagay natin 97, ibabalik ni Excel kung ano man yung value ng car 97 sa loob ng ASCII. So if we will hit enter, lalabas yung maliit na A. Ibig sabihin yung car 97, ang value niya sa loob ng ASCII ay maliit na A. So kung 97 ay maliit na A, that means yung car 98 ay maliit na B. So, nakikita natin sa example natin, yung bawat value o numeric value ng car ay may katumbas na character sa loob ni Excel. For this particular example, ang gusto natin gamitin ay si line break, or yung way kung saan sasabihan natin sa Excel na putulin mo to dito, tapos ilagay mo na sa baba yung kasunod ng mga characters. So here, in our example, kinumbine natin si A2, B2, and C2. But in between A2 and B2, gusto natin maglagay ng line break. So gagawin natin, delete muna natin yung buong example natin, tapos ulitin natin yung ginawa natin. So equal sign, A2, lagay tayo ng and sign. Now, before natin i-combine si A2 and B2, maglagay muna tayo ng line break o yung character. Sa loob ng ASCII, yung number ni line break ay 10. So, ang ilalagay natin is car 10. After nyan, i-combine natin si B2. Ayan. So, sa example natin, A2 and
Before natin inilagay si B2, nilagyan natin ng function na curtain or sinabihan natin sa Excel na maglagay ka ng line break dyan in between. Now, once we hit enter, hindi pa din to pupunta sa baba. Bagkus ay magkukontinue siya from name to email. Kahit naglagay na tayo ng curtain or line break in between sa kanilang dalawa. Ito ay dahil hindi natin ni-wrap text yung cell natin. So, ano yung wrap text? Yung wrap text ay nag-a-allow tayo na maglagay ng multiple lines sa iisang cell. So, pindutin natin itong wrap text. And, ibig sabihin, dahil sa wrap text, nag-allow na tayo na pwede nang ilagay into multiple lines yung iisang cell. At dahil naglagay tayo ng line break in between A2 and B2, nilagay ni Excel sa baba ng pangalan yung email niya. Again, gusto natin i-combine si contact number at ilagay sa baba ni email. Before natin siya i-combine, lagyan natin ng another line break. And may line break na. Tsaka natin i-combine si contact number. So once we hit enter, and palakihin natin ng kaunti, ayun, makikita na natin si contact number sa ibaba ng email. So yun po yung mini project natin ngayon, how to use car, and may iba pa tayong natackle, how to use wrap text, and how to combine multiple cells into one. So to sum it up, yung pag-combine natin ng different cells, pwede tayong gumamit ng and sign. Tapos yung line break, pwede natin gamitin yung car na function, and yung number niya is 10. And then, before siya gagana, dapat pindutin natin yung wrap text. So yun muna yung mini project natin for today. I hope nakatulong ako sa inyo. And if ever may mga tanong nga po pala kayo, pwede nyo i-comment sa baba and subukan natin sagutin sa mga susunod natin ng mga mini project. Again, thank you nga po pala sa nag-comment. I hope nasagot ko po yung tanong nyo. And until next time, comment lang po kayo sa baba sa mga tanong ninyo. Again, my name is Professor Excel. Good morning.